What's up guys? Kamusta kayong lahat? Mga dahilan kung bakit ayaw ko na mag-for good sa Pilipinas. Unang-una dyan guys, yung hospitalization. Kasi nga guys, pag sinabing hospital, and dyan yung kakibat na gastos, sobrang mahal ng doktor, bayad sa hospital. Kapag na-confine ka pa, araw-araw ang taas ng bill mo, tumataas, dumadagdag, tapos yung gamot pa. So, i-compare natin dito guys sa Spain, okay? Kaya mas gusto ko na lang mag-stay dito sa Spain kaysa mag-for good pa sa Pilipinas. Pag na-hospital ka rito sa may Spain, magpa-check up ka, wala kang babayaran kahit 5 duling. Basta legal kang pumasok rito at meron kang government ID. At bibigyan ka din nila dito ng health card. So, wala ka ng problema sa pag-hospital mo. Pagdating naman sa gamot guys, meron kang babayaran pero sobrang mura. Centimos lang ang bili mo sa mga gamot dito. Kung bibili ka sa mga pharmacy, for example, paracetamol, mabibili mo siya isang pakete, isang kahon ng 50 centimo. Okay? Diyan siya nagre-range yung price niya. So, hindi ko lang alam yung exact. Pero, diyan siya nagre-range yung mga presyo niya. Centimo lang. Dati, nung bago-bago pa lang ako rito sa Spain, palagi kong nasa isip na gusto ko mag-for good ng Pilipinas kasi nga nandiyan yung mamimiss mo yung kulturang kanilakihan mo, yung nakasanayan mong ginagawa palagi, yung happy-happy, yung mag-enjoy ka, di ba? So guys, habang tumatagal, habang nadadagdagan yung edad ko rito sa may Spain, so nagkakaroon tayo ng realization sa buhay na parang mas okay na ako rin sa Spain kesa pupunta pa ako sa Pinas at magpo-for good. So, mas okay na ako rin sa Spain. Ayoko na mag-for good sa Pilipinas kasi nga, sobrang laki ng diferensya pagdating sa gobyerno yung pagpapa-hospital. Napakalaki ng diferensya. For example, nag-for good ka sa Pilipinas, sobrang laki ng naipon mo sa pagtatrabaho abroad. Marami kang naipon. Once na magkasakit ka ng malala o kailangang operahan ka, tapos makakonfine ka ng ilang araw sa ospital, yung mga gamot, sigurado, saglit lang niyang naipon mo, ubos din niyang naipon mo sa ilang buwan lang na magkasakit ka. Pero kapag dito sa Spain, kahit sobrang laki ng ipon mo, napakarami mong pera sa bangko, once na magkasakit ka, pag na-hospital ka guys, hindi mo magagalaw yung perang naipon mo o yung mga naipundar mo. Kasi nga guys, dito sagot ng gobyerno yung papa-hospital, pati yung doktor, yung ma-confine ka sa kwarto, wala kang babayaran. Pati gamot, bueno, gamot may babayaran ka pero hindi ganun kamahal, sentimo lang, di ba? Hindi ka mamumulubi. Kaya kung may pera kang malaki na naipon, hindi mo siya magagalaw. Ayun yung isa sa mga nagustuhan ko rito sa Spain. Kaya kung ako papapiliin, mas gugustuhin ko nilang dito sa Spain kaysa yung magpo-for pa sa Pilipinas. Kasi nga, napakalaki ng diferensya ng gobyerno pagdating sa hospitalization. Tapos guys, meron niya akong kakilala rito guys na naoperahan siya. Wala talaga daw siyang binayaran sa ospital. Kahit yung in-stay niya doon sa ospital ng ilang araw para magpalakas, wala daw siyang binayaran kahit singgunduling. Ayun yung kwento niya sa akin guys. So, kung imagine mo kung sa Pilipinas ka na operahan, tapos magpapalakas ka pa sa ospital, di ba? Siyempre mag-stay ka pa ng ilang araw, sigurado sang damakmak na kalos aabutin ka ng 100,000 yung babayaran mo kasama na dun sa ospital ng pag-stay mo dun sa makwarto na pagpapalakas mo. Tapos yung bayad sa operasyon, bayad pa sa doktor, di ba? Grabe yung bayad. Lahat ng galo sa Pilipinas, bayad, gastos. So, dito sa Spain, guys, halos wala kang babayaran pag na-hospital ka. Kahit maoperahan ka, wala kang babayaran. Yung mga gamot, mabibili mo, pero sobrang mura. Sentimo, matataas na kalidad na gamot, yung para mga antibiotic, siguro mabibili mo 1 euro, 2 euro, ganun lang. Pero kung mga, for example, paracetamol, sentimo mo lang yung mabibili. So, ito yung mga dahilan kung bakit mas gusto ko na lang mag-stay dito sa Spain at ayoko na mag-for good sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kahit gaano kalaki yung naipon mo sa pagtatrabaho mo sa abroad, kahit gaano pa yung kalaki yung naipundar mong pera o naitabi mong pera, once na inabutan ka ng mga panahon na magkakasakit ka na talaga, na hindi mo inaasahan na sakit, na maglalabasan yung sakit mo na hindi mo alam, ubos yan sa isang iglap lang. Kulang-kulang pa sigurado yan. So, kaya, kung may mga opportunity na papipiliin ako na mag-for good ako sa Pilipinas o bibigyan ako ng magandang opportunity na kunyari negosyo, kahit ano pa man yan, mas pipiliin ko pa rin talaga dito sa Spain dahil nga kahit marami kang ipon dito sa Spain, kung marami kang ipon dito sa Spain,
kahit magkasakit ka, hindi mo magagalaw yung ipon mo kasi sagot ng gobyerno yung mga gastos.